So ngayon po mga kamappers, tuturuan ko po kayo kung paano mag-build ng isang fixed gear. And itong pag-build ng fixed gear na to, what we call this, yung mga ibang parts nakalagay na, pero overall, ganito na din yung full build, no? Bili na po kayo ng Manila Urban Fix t-shirt na dry fit na pwede po ipagbisikleta or ipang-running or any other exercise mga kamappers. Ito po yung palikod, ito po yung harap na may muff logo. And pwede po ito mabili sa Shopee. Pwede po ito mabili sa TikTok Shop. And meron pa yung mga libreng stickers and nagbebenta pa po ako ng mga muff stickers dito sa TikTok Shop at Shopee. Tara mga kamappers, bili na! So ito muna ginawa ko is naglagay muna ako, nilagay ko muna yung frame pati wheelset ko. Dahil yung time na to wala akong because wala akong bike stand. So ganito po ako mag-build ng fixed gear. So nilagay ko po muna yung wheelset. Kasi yung paglagay ng wheelset, yan yung ginawa kong parang bike stand. So front and rear nilagay po na rin. So ang pinakauna kong kinuha mga kamappers is bottom bracket. So una is lagyan na po muna yan ng gasa. Itong bottom bracket ko is a square taper, pero same lang din yung paglagay ng what I call this, ng outboard, no? So nilagyan ko po ng konting gasa yung loob, and as well as yung threads po mga kamappers, no, para hindi po siya mangalawang and hindi po mag-seize and madali mo ipasok and itanggal. Pati na po yung bearing and thread nilagyan ko na po din. So ang pinakauna ko muna nilagay is yung left hand side, kasi para pumantay po yung pagpasok ng spindle and para pantay po yung pasok ng bottom bracket and para hindi po masira. And of course, lagyan na po din ng gasa yung bottom bracket shell para okay na po din. Tapos yung kanyang pagkipit is right side. Inuulit ko po, turn right, turn kanan, turn right. So, ganyan po yun. Pero naman dito naman sa right po mga kamappers, naglagay po din ako ng gasa. Paglagay po dito mga kamappers, balik naman left hand thread naman siya. So, ang reason na to is kapag nagbabike po kayo para hindi po mo siya matanggal habang nagbibisikleta po mga kamappers. So, in short, bagay na bagay po talaga yung ganitong klaseng mechanism para hindi po matanggal ang mga bagay-bagay. So, yan, hinigpitan ko na po mga kamappers. So, kunin naman po natin itong crankset. So, itong crankset, square tapered po siya na Campagnolo Pista Record. Nilagyan ko po ng gasa yung loob, no? Para, then again, hindi po siya mag-seize sa tagal ng panahon. And, of course, madali po ipasok and tanggalin po sa loob mga kamappers. So, nilagyan ko po din ganun yung yung bolts ng crank. So, pinasok ko na po siya. I-align nyo lang po yan mga kamappers, no? And, of course, hihigpitan po mga kamappers. And again, sinabi ko nga po kanina, mga may things na naayos na. For example, itong chainring nakakabit na po sa crankset, which is madali lang po. There are just 2 pieces dyan. 5 yan lahat. So, bali, 10 pieces all in all, pero 5 pieces within sets. So, kapag hinigpitan nyo po yan, normal lang, right hand thread. So, ayun, okay na po siya. So, balik na rin po natin yung bike after natin higpitan. Then, of course, i-align nyo po yung crankset nyo opposite ng crankset ng nasa right hand side, no, drive side. So, ayun, higpitan po natin. So, gaano kalakas po ba higpit natin dito? May opinion, todo. Hanggang kaya mo. Kasi, ganun naman talaga yung mga square tapered crankset is matitigas po yung Pero kung meron kayong torque range, 40 Newton meters is okay. Tapos, meron po akong carbon seat post dito. So, nilagyan ko po siya ng what I call this, ng carbon paste. Pero kung normal na seat post lang na aluminum or bakal, pwede po is normal na grasa para hindi po mag-seize or hindi po dumikit, no? Hindi po dumikit yung seat post sa loob ng frame and matatanggal po natin. Tapos, nilagay ko na po din, of course, mga kamappers, yung seat clamp. Yan po yung maghihigpit, no? So, magipit ng seat post. So, i-push down nyo lang yan kung tama yung size. Sa akin yung size is 31.6 mm, meron din 27.2 and meron din 25.4. So, i-check nyo po kung tama. Pero sa akin is 30 plus na millimeter. So, ayan, hinigpitan ko na po mga kamappers. So, ang susunod naman po natin gagawin mga kamappers is linisin po natin itong ito kasi second hand. So, linisin po natin itong head tube mga kamappers, no? Head tube. Kasi lalagay po natin ng bearing. So, kapag ilalagay po natin yung bearing mga kamappers, make sure na malinis po din. Tapos, lagyan po natin yung gasa, lalagyan na ng bearing dito sa head tube. Tapos, kapag ilalagay niyo po yung bearing mga kamappers, yung flat, dapat naka-upright yan. Meaning, yung flat side, nakatingin sa ere. Tapos, yung parang may chamfering or yung parang may edge, is yung po yung naka-look down. Ganun po din sa parang taas
ng headset, no, lagyan po din ng gasa. And of course, linisin nyo na po din kung second na yan, pero kung hindi po second yan, wala po problema. Ganun po din gawin nyo sa ilalim mga kamappers, lagyan nyo po ng gasa. Tapos ngayon naman, kabaliktaran, dapat yung flat side is naka-point naman siya sa baba. And then yung chamfering or yung may edge is naka-point naman sa taas. Tapos lagyan na din ng gasa yung parang crown ng fork nyo para smooth po yan, no, mga kamappers, no? Hindi po tayo magkakaroon ng issue. Tapos since full carbon to, nilagyan ko na din ng carbon paste para gumanda na po din yung kapit. So yun po mga kamappers, kapag may carbon paste, mas maganda po yung kapit nun dahil mas gagaspang po siya lalo. So nilagay ko na po yung top cap ko mga kamappers, usual po din na right hand thread. Tapos ngayon naman mga kamappers, try ko naman na ilagay yung seat post, yung saddle rather. So luluwagan nyo po na yung bolt hanggang yung dalawang clamping kasya na po para sa isang seat post. Then after napasok na po siya sa dalawang clamping, pwede na po siya higpitan. At kapag hinihigpitan nyo po siya, mga may certain angle po siya na mangyayari. Kaya i-adjust nyo po hanggang maging flat. And of course, mahigpit po yung saddle para for comfort and security, of course, para hindi matanggalan habang pinabike mo. So ngayon naman, lalagyan natin mga kamappers is yung kadena, no? So yung kadena is specific po yan mga kamappers dahil may kadena pang fixie, may kadena na pang road bike. So puputulin niyo po siya sa tamang size, and itong ginawa ko kasi is direct link. Meron kasi naman talaga na tinatawag na missing link, which is mas madali yun, pero mas gusto ko to dahil mas safe. So kapag missing link naman, tatanggalin nyo lang yung clipper na link, na lock. Tapos lalagyan nyo po yung missing link, then ilalagay na po yung lock ulit using a screwdriver. Pero naman itong ginagawa kong direct is naka-ano po siya, no? What do you call this? Naka-chain cutter. So ayan, pwede na po natin higpitan yung wheelset. Hilahin na po natin yung wheelset pabalik. And then kapag stiff na po yung chain, pwede na po natin higpitan. Pero then again nga mga kamappers, dapat pantay po natin ang tama or i-cut po natin ang tama in chain para hindi po siya malaking slack. And tama lang po yung paghigpit po mga kamappers. And dito naman po tayo sa pedal mga kamappers. Kapag sa right hand na pedal mga kamappers, pakanan po yung ikot para humigpit po yung pedal mga kamappers. And sa kaliwa naman mga kamappers, pakaliwa po yung paghigpit ng pedal. And lagyan na po din ng gas yan para hindi po mag-seize or hindi po mag-lock yung what you call this, yung pedal nyo. So ngayon naman, tanggalin natin yung faceplate ng stem, tapos ilalagay na po natin yung ating drop bar. Pero yung drop bar na to, no, ay meron siyang hoods. Pero yung hoods naman, para sa fixie is just an option. Hindi man po siya super necessary or parang kailangan. Kasi yan, pinapantay ko na po mga kamappers. And then kapag pantay na po siya sa kamay nyo, hipitan nyo na po yung kanyang locking mechanism. And ito ang ginawa ko, one step further. And naglagay pa po ako ng tape mga kamappers para hindi po siya matanggal lalo. Tapos after nun mga kamappers, alagyan na po natin yung bar tape. So sa bar tape naman po mga kamappers is sinimulan ko malapit sa faceplate or hindi sa dulo or rather sa gitna ng drop bar. Tapos kapag mahigpit na po siya mga kamappers, pwede ko na po siya i-wrap hanggang dulo. And then after nun, ipantay na lang po natin lahat ng mga things tulad ng stem, tulad nga itong mount. And then of course, after na nakapantay, pwede na po natin siyang higpitan. And pagkatapos po natin higpitan, pwede na po tayo mag-adjust, higpit, adjust. And then ibomba na po yung ibomba nyo po yung what they call this, yung wheels, kasi baka walang laman yung hangin. Walang laman ng hangin yung gulong mo. And then after nun mga kamappers, ulit adjust until makuha yung tamang bike fit mo. And then after nun mga kamappers, you are now good to go and buo na po ang iyong bike mga kamappers. So usual mga kamappers, ride back safe and nadaan, magpulalapit sa aking bus. And yun lang po on how to build a fixed gear in 10 minutes. Yan po mga kamappers, usual ride back safe na dahil magpulalapit sa aking bus mga kamappers. And hindi ko yung pinipili, pagkalik po sila, mag-subscribe po dito sa Malibang Fix mga kamappers. Peace! How to build a fixed gear within 10 minutes. Tara, let's go!
Bili na po kayo ng Manila Urban Fix t-shirt na dry fit na pwede po ipang-bisikleta or ipang-running or any other exercise mga kamappers. Ito po yung panlikod. Ito po yung harap na may MUF logo. And pwede po ito mabili sa Shopee. Pwede po ito mabili sa TikTok Shop. And meron pa yung mga libreng stickers and nagbebenta pa po ako ng mga MUF stickers dito sa TikTok Shop at Shopee. Tara mga kamappers, bili na!